Huwag mong kalimutan, Halia. Pinulot lang kita sa dumi ng kalsada. Wala kang karapatang magselos o magtanong. Dahil sa pamamahay na ito, isa ka lang utusan na binigyan ko ng pangalan. Huwag mong isipin na dahil may papel tayong pinirmahan ay naging kapantay mo na ako. Ang boses ni Ricardo ay kasing lamig ng hanging umiihip sa labas ng Casa de Oro. Ang bawat salita niya ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa katahimikan ng malaking sala. Sa harap niya, nakatayo si Halia. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang tray ng mainit na arroz caldo, ang paboritong pagkain ng kanyang asawa tuwing pagod ito mula sa trabaho. Buong hapon niyang pinagsumikapan ng pagluluto. Tiniis ang init ng kalan at ang hapdi ng tumalsik na mantika sa kanyang braso dahil ngayong araw ang kanilang ikalimang anibersaryo. Ngunit ang pagkaing puno ng pagmamahal ay nanatiling hawak niya, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa babaeng nakaupo sa tabi ni Ricardo. Si Sofia. Nakasuot ito ng manipis na sutlang pantulog. Ang mga binti ay nakapatong sa hita ng kanyang asawa sa paraang tila siya ang tunay na reyna ng tahanang iyon. Ang bango ng luya at manok na kanina ay nagbibigay ng pag-asa kay Halia ay biglang naging amoy ng panis na pangarap. Nanuyo ang lalamunan ni Halia. Nais niyang sumigaw, nais niyang itanong kung bakit. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang gumaralgal na buntong hininga. Ang tray na hawak niya ay unti-unting naging mabigat. Tila ba ang buong bigat ng Casa de Oro ay nakadagan sa kanyang maliliit na palad. Ang kanyang puso, na dati ay tila isang masayang ibon, ngayon ay isang basag na kristal na bawat piraso ay bumabaon sa kanyang sariling laman. Ricardo, anibersaryo natin ngayon. Bulong ni Halia, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng marangyang paligid. Isang matunog na tawa ang nanggaling kay Doña Imelda, ang kanyang biyanan, nakakalabas lang mula sa hagdanan. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, tila ba nakakita ng isang maduming insekto sa gitna ng kanyang mamahaling alpombra. Anibersaryo? Nagpapatawa ka ba, Halia? Ang isang tulad mo ay dapat magpasalamat na pinapakain ka pa rito. Ibigay mo na yang pagkain kay Sofia. Siya ang bisitang dapat pagsilbihan, hindi ang isang katulong na nagpapanggap na asawa. Lumapit si Ricardo. Kinuha ang tray mula sa kamay ni Halia. Ngunit sa halip na kainin ito, ay marahas niyang inilapag ang tray sa sahig. Ang puting pinggan ay nagkalamat at ang mainit na sabaw ay kumalat sa sahig. Dinudungisan ang kinang ng marmol. Linisin mo yan. Utos ni Ricardo ng walang bakas ng emosyon. At pagkatapos, ilipat mo ang mga gamit mo sa storage room sa likod. Doon ka na matutulog simula ngayon. Kailangan ni Sofia ng maayos na kwarto. At ang kwarto mo ang pinakamalapit sa akin. Ang bawat tibok ng puso ni Halia ay tila isang dambuhala na sumusuntok sa kanyang dibdib. Ang storage room. Ang silid na yon ay madilim, maalikabok, at walang bintana. Doon itinatago ang mga gamit na wala ng halaga. Parang siya. Ang kanyang mga paa ay tila naging semento, hindi makagalaw, habang pinapanood ang kanyang asawa na inaalalayan si Sofia patayo. Ang kamay nito ay nakapulupot sa bewang ng ibang babae sa harap mismo ng kanyang mga mata. Bakit ang sakit ay hindi nagtatapos sa puso? Bakit pati ang kanyang mga buto ay tila nadudurog sa bawat hakbang nila palayo? Ang Casa de Oro na sa kanyang pagkakaalam ay binuo mula sa pag-ibig ay isa palang dambuhalang lalamunan na handang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Isang malamig na dampi ng hangin ang pumasok mula sa nakabukas na bintana. Tila ba nakikiramay sa kanyang pag-iisa? Sa gitna ng dilim at dumi ng natapong pagkain, ang kanyang daliri ay dumaan sa isang pilat sa likod ng kanyang tenga, isang marka mula sa nakaraang hindi niya maalala. Isang tanong ang tila naging echo sa kanyang isipan, paulit-ulit na humahampas sa kanyang bungo. Sino ba talaga ako bago ako naging alila sa bahay na ito?
Hindi pa man siya nakakasagot. Naramdaman ni Halia ang isang malakas na kamay na humablot sa kanyang braso. Si Ricardo. Kinaladkad siya nito patungo sa pinto ng mansyon habang ang ulan sa labas ay nagsisimulang bumuhos ng malakas. Ayoko ng basura sa loob ng sala ko, bulyaw ni Ricardo. Sa isang malakas na tulak, nawalan ng balanse si Halia. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa maputik na lupa ng hardin. Ang lamig ng putik ay agad na pumatay sa init na natitira sa kanyang balat. Ang kanyang damit na pambahay ay nabahira ng itim na dumi at ang kanyang buhok ay nagulo sa bawat patak ng ulan. Mula sa lupa, tumingala si Halia. Nakita niya si Ricardo na nakatayo sa may pintuan, tuyo, marangal, at malupit. Isang kidlat ang gumuhit sa langit, nagbibigay ng panandali ang liwanag sa mukha ni Ricardo na puno ng pagkamuhing walang dahilan. Sa isang madiing pagsasara ng pinto, ang huling liwanag mula sa loob ng Casa de Oro ay naglaho. Naiwan si Halia sa gitna ng dilim, sa ilalim ng hagupit ng ulan, yakap ang kanyang sariling mga balikat. Ngunit sa ilalim ng putik na nakadikit sa kanyang pisngi, isang bagay ang kumislap nang tamaan ng liwanag ng kidlat. Ang gintong maskara na nakatago sa ilalim ng mga ugat ng puno kung saan siya bumagsak. Ang utang na loob ay hindi dapat nagiging posas na pumapatay sa kaluluwa. Ngunit sa bawat hininga ni Halia, ito ang tanging tanikalang pumipigil sa kanya na sumuko sa impyernong tinatawag nilang tahanan. Nagising si Halia sa loob ng madilim na storage room na tila ba ang kanyang mga buto ay gawa sa basag na bubog. Ang bawat paggalaw niya ay may kasamang matinding pait at kirot. Nag-aapoy ang kanyang balat sa lagnat, isang alaala ng gabing itinapon siya sa gitna ng ulan at putik. Ang sahig na semento ay kasing lamig ng bangkay at ang tanging nagbibigay ng kaunting init sa kanya ay ang manipis at butas-butas na kumot na iniwan ng mga dating katulong. Halia! Halia! Nasaan ka ng babae ka? Ang kapal ng mukha mong magpatulog-tulog habang ang tambak na labahin ay naghihintay sa iyo. Ang matinis na boses ni Doña Imelda ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Hindi ito boses ng isang ina, kundi boses ng isang Panginoon na naniningil ng utang na wala namang katapusan. Pilit na tumayo si Halia kahit na ang kanyang paningin ay nagdidilim at ang paligid ay tila umiikot. Humawak siya sa magaspang na dingding. Ang kanyang mga kuko ay kumakamot sa semento upang hindi lamang bumagsak. Paglabas niya sa likod ng mansyon, bumungad sa kanya ang 5 malalaking palanggana na puno ng mga damit ni na Ricardo at Sofia. Ang sikat ng araw ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang namumulang mga mata. Doña Imelda, medyo masama po ang pakiramdam ko. Baka po pwedeng mamaya ng kaunti. Ang pakiusap ni Halia. Ang boses ay halos isang bulong na lamang dahil sa pamamaga ng kanyang lalamunan. Lumapit ang matanda, ang kanyang mga alahas ay kumikinang ng may kayabangan. Dinuro niya ang noo ni Halia, sapat na lakas upang mapapaatras ang nanghihinang babae. Masama ang pakiramdam. Nakakalimutan mo na ba kung nasaan ka noong nakita ka ni Ricardo? Nakabulagta ka sa kalsada, punong-puno ng dugo, walang pangalan, walang pamilya, parang asong mamatay na. Kung hindi dahil sa anak ko, matagal ka nang kinain ng mga uod sa lupa. Yan ba ang sukli mo sa amin? Ang maging tamad? Napayo ko si Halia. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila lason na unt-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Utang na loob. Iyan ang makapangyarihang salitang laging ginagamit ni Ricardo upang pasunurin siya, upang gawin siyang alipin sa sarili nilang pagsasama. Nagsimulang maglaba si Halia. Ang malamig na tubig ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang mga kamay na puno na ng paltos. Sa bawat kuskus niya sa mamahaling tela ng mga damit ni Sofia, nararamdaman niya ang pagkawala ng kanyang sariling dangal. O dahan-dahan naman sa silk dress ko, baka masira ng magagaspang mong kamay.
Lumabas si Sofia sa veranda. May hawak na baso ng juice at nakangising pinapanood ang paghihirap ni Halia. May dala rin itong isang maliit na box. Sa harap mismo ni Halia, kinuha ni Sofia ang isang simpleng puting damit mula sa loob nito. Ang tanging damit na itinago ni Halia dahil ito ang suot niya noong iligtas siya ni Ricardo. Itinuturing niya itong simbolo ng kanyang bagong buhay. Masyado na itong luma at mabaho, sabi ni Sofia. Walang kaabog-abog na kinuha nito ang isang lighter at sinilaban ng laylayan ng damit. Huwag! Sofia, pakiusap! Napasigaw si Halia at akmang aagawin ng damit. Ngunit mabilis itong binitawan ni Sofia sa nagbabagang incinerator sa tabi ng labahan. Sa loob ng ilang segundo, ang huling alaala ng nakaraan ni Halia ay naging abo na lamang na tinangay ng hangin. Humagulgol si Halia. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa bula ng sabon. Ang bawat hagulhol ay tila isang piraso ng kanyang puso na tuluyan ng nadurog. Tumalikod ang dalawang babae habang nagtatawanan. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kanyang pighati. Nang sumapit ang hapon, nang halos wala na siyang lakas para huminga, naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Nanay Rosa, ang matandang tagapagluto na matagal na sa mansyon. Walang imik itong nag-abot ng isang maliit na mangkok ng mainit na sabaw ng tinola. Kumain ka, Hali. Huwag kang susuko. Ang Diyos ay hindi natutulog. Bulong ni Nanay Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdamay na matagal nang hindi nararamdaman ni Halia. Salamat po, Nay. Pero bakit po ganito? Bakit kailangang maging ganito kasakit? Hikbi ni Halia habang iniinom ang sabaw na tila ba ito ang kanyang huling hininga. May mga lihim ang Casa de Oro na mas madilim pa sa gabi, anak. Magtiis ka lang. Ang tanging sagot ng matanda bago ito mabilis na bumalik sa kusina. Habang nagliligpit si Halia ng mga basura sa gilid ng gate bago pumasok sa storage room, napansin niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Isang matandang lalaki na may marangal na tindig ang nakatingin sa direksyon ng mansyon. Ngunit bago pa man niya ito matitigan ng matagal, mabilis na humarurot ang sasakyan paalis. Papasok na sana siya sa loob nang may mahagip ang kanyang paningin sa loob ng isang itim na plastic bag na ilalabas na sana para sa truck ng basura. Isang lumang album na tila tinapon na ni Ricardo. Doon, sa gitna ng mga punit-punit na papel, nakita ni Halia ang isang larawan, isang batang babae na nakasuot ng isang napakagandang bestida, may suot na mamahaling kwintas na may pendant na letrang L. Ngunit ang mas nakakapagtaka ay ang kanyang suot sa ulo, isang gintong maskara na eksaktong kapareho nang nakita niya sa library ni Ricardo. Ang batang iyon ay may pilat din sa likod ng tenga, eksaktong-eksakto sa pilat na mayroon siya. Nalaglag ang panga ni Halia. Ang larawang iyon ay hindi kabilang sa mundo ng mga mahihirap. Sino ang batang ito? At bakit ang mukha nito ay tila tumitingin sa kanya mula sa nakaraan? Ano ba ang tingin mo sa sarili mo, Halia? Isang prinsesa? Tumingin ka sa salamin. Isang ligaw na aso ka lang na binigyan ko ng bubong. Kaya huwag mong diktahan ang pamilya ko kung sino ang dapat at hindi dapat pumasok dito. Ang mga salita ni Ricardo ay tila mga kuko ng agila na bumaon sa balikat ni Halia. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang bigat ng hangin sa loob ng Casa de Oro na tila ba unti-unting nauubos ang oxygen para sa kanya. Nakatayo siya sa gitna ng sala, hawak ang isang basang-basahan habang pinapanood si Sofia na naguutos sa mga bagong katulong na ilipat ang mga mamahaling vase na dati ay si Halia ang nag-aalaga. Hindi sumagot si Halia. Pinili niyang lunukin ang kanyang pride kahit na ang lasa nito ay kasing pait ng apdo. Ang kanyang isipan ay lumilipad pa rin sa larawang nakita niya sa basurahan. Ang batang may gintong maskara, ang pilat na hugis letrang L. Nang gabing iyon, sa loob ng masikip na storage room, dinalaw si Halia ng isang panaginip
na tila isang pelikulang sira-sira. Nakikita niya ang malawak at asul na dagat. Naririnig niya ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang. Isang matangkad na lalaki na ang mukha ay natatakpan ng puting liwanag ang naglalakad patungo sa kanya. "Hailey, aking Halle, huwag kang matakot," bulong ng boses. Isang boses na puno ng pagmamahal malayo sa bulyaw ni Ricardo. Nagising si Halia na basa ng pawis ang kanyang noo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng giyera. Hinawakan niya ang pilat sa likod ng kanyang tenga. Ramdam niya ang bawat kurba nito. Hindi ito basta pilat mula sa aksidente. Tila ba ito ay isang selyo ng kanyang pagkatao na pilit ibinaon sa limot. Habang naglilinis siya ng mga bintana sa itaas na palapag ng sumunod na araw, hindi niya napansin na nagsimula siyang humuni. Isang malambing at klasikal na himig ng isang lullaby na hindi niya alam kung saan nagmula. Ang kanyang boses, kahit na mahina, ay tila may dalang mahika na nagpatahimik sa ingay ng paligid. Napatigil si Nanay Rosa sa kanyang paglalakad nang marinig ang himig na yon. Ang matanda ay tila nakakita ng multo. Ang basong hawak nito ay nanginginig. "Halle, saan mo natutunan ang awit na yan?" Ang tanong ni Nanay Rosa. Ang boses ay puno ng kaba. Nagtaka si Halia. "Hindi ko po alam, Nay. Bigla na lang pong lumabas sa bibig ko. Pamilyar po ba sa inyo?" Mabilis na umiwas ng tingin ng matanda. "Wala. Wala lang. Mag-ingat ka sa mga kinakanta mo. Baka marinig ka ni Doña Imelda." Ayaw niya ng mga bagay na hindi niya naiintindihan. Ngunit ang katahimikan ni Nanay Rosa ay lalong nagbigay ng kuryosidad kay Halia. May alam ang matanda. May mga sikretong itinatago ang mga pader ng mansyong ito na tila ba humihinga at naghihintay ng tamang panahon para sumabog. Sa kabilang banda, ang sitwasyon sa Casa de Oro ay lalong nagiging tensyonado. Si Ricardo ay laging mainit ang ulo. Naririnig ni Halia ang mga bulungan tungkol sa mga utang sa sugal at mga palpak na negosyo. Si Sofia naman, sa halip na tumulong, ay lalong naglulustay ng pera para sa mga party at mamahaling gamit. Isang gabi, habang nagbibilang si Halia ng kanyang maliit na naipon sa loob ng isang lumang lata ng biskwit, perang galing sa mga tip na itinago niya sa loob ng 5 taon para sana sa kanyang maintenance na gamot, biglang bumukas ng marahas ang pinto ng storage room. Pumasok si Ricardo. Ang amoy ng alak ay kasing tapang ng kanyang masamang balak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. "Ibigay mo sa akin iyan," utos ni Ricardo. Sabay turo sa latang hawak ni Halia. "Ricardo, pakiusap. Pambili ko ito ng gamot. Alam mong madalas akong hingalin simula noong gabing iyon." Pagmamakaawa ni Halia habang pilit na itinatago ang lata sa kanyang likuran. "Wala akong pakialam sa gamot mo. Kailangan ko ng pera ngayon. Utang mo sa akin ang buhay mo, Halia. Ang lahat ng meron ka ay akin." Sigaw ni Ricardo. Marahas niyang hinablot ang mga kamay ni Halia. Ang kalyo sa mga palad ni Halia ay naging hadlang sa madulas na kamay ni Ricardo, ngunit dahil sa panghihina, madaling naagaw ng lalaki ang lata. Yumanig ang buong kwarto sa tunog ng lata na bumagsak sa sahig habang nilalimas ni Ricardo ang bawat sentimo sa loob nito. Pagkatapos ay itinapon niya ang walang lamang lata sa paanan ni Halia. "Mula ngayon wala ka nang itatagong kahit ano sa akin." Maliwanag, lumabas si Ricardo at sinara ang pinto ng napakalakas, dahilan upang malaglag ang mga alikabok mula sa kisame. Naiwan si Halia sa dilim, nakaluhod sa malamig na semento. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa sahig. Hinahanap ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa kanyang bulsa nang makipag-agawan siya kay Ricardo. Isang lumang resibo mula sa isang ospital na may petsang 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit hindi ang halaga ang nakakuha ng kanyang atensyon, kundi ang pangalan ng doktor na
nakapirma sa ibaba. Isang pangalan na narinig niya sa balita nung isang araw, ang personal na doktor ni Don Francisco Lima. Bakit ang pangalan ng isang sikat na bilyonaryo ay nakadikit sa kanyang madilim at masakit na nakaraan? Ang Casa de Oro ay nababalot ng liwanag na tila baginto ang bawat sulok, ngunit para kay Halia, ang bawat bombilyang nakasindi ay tila mga matang nanghuhusga sa kanyang kahirapan. Isang marangyang piging ang idinadaos sa mansyon para sa paglulunsad ng bagong proyekto ni Ricardo. At ang utos ni Doña Imelda ay malinaw. Kailangang magsilbi si Halia, hindi bilang asawa, kundi bilang pinakamababang uri ng katulong. Isuot mo ito. Ang utos ni Sofia habang itinatapon sa harap ni Halia ang isang luma at kupas na uniforme ng katulong. Siguraduhin mong nakatali ng maayos ang buhok mo. Ayokong makakita ng kahit isang hibla ng buhok sa pagkain ng mga bisita namin. Hinarap ni Halia ang salamin. Sa loob ng madilim na storage room, ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang masayahing si Halia na puno ng pangarap. Ang kanyang mga mata ay tila 2 balon ng pighati na unti-unting natutuyo. Isinuot niya ang uniforme, ang bawat butones ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang dangal. Paglabas niya sa engrandeng sala, ang bango ng mamahaling pabango at alak ay humahalo sa usok ng mga sigarilyo. Ang mga tawanan ng mga elite ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang pandinig. Dala-dala ang isang mabigat na tray ng mga wine glass. Lumakad si Halia sa gitna ng karamihan. Oh, tingnan niyo si Ricardo, napakabait talaga. Bulong ng isang donya na may suot na tila pugad ng ibon na buhok. Kahit ang asawang katulong ay pinapayagan pa ring magtrabaho sa loob ng bahay para may pakinabang. Hindi kumibo si Halia. Pinanatili niyang diretso ang kanyang tingin kahit na nararamdaman niya ang malagkit na tingin ng mga kalalakihan at ang mapangalipustang tawa ng mga kababaihan. Lumapit siya sa grupo ni Ricardo at Sofia. Nakita niya ang kanyang asawa na buong giting na nakapulupot ang braso sa biwang ni Sofia. Na tila ba ito ang legal na asawa? More wine please, ang maarte na utos ni Sofia. Habang inaabot ni Halia ang baso, sinadya ni Sofia na bitawan ng kanyang pagkakahawak. Ang baso ay bumagsak at ang pulang alak ay tumalsik sa puting uniforme ni Halia. Ang malamig at malagkit na likido ay gumuhit sa kanyang dibdib. Tila isang maduming marka ng kahihiyan sa harap ng lahat ng bisita. Ang katahimikan ay bumalot sa silid bago ito pinalitan ng mahihinang hagik-hik. Ay, pasensya na. Ang lampa mo naman kasi, Halia. Pangungutya ni Sofia habang nagpapanggap na nagugulat. Inaasahan nila na iiyak si Halia. Inaasahan nila na tatakbo ito palayo. Ngunit sa halip, nanatiling nakatayo nang tuwid si Halia. Pinahid niya ang tumatagas na alak sa kanyang pisngi gamit ang kanyang likod ng kamay. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha, ngayon ay nagningning sa isang kakaibang klase ng tapang. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sofia. Isang tingin na tila ba sinasabi na hindi nito kailanman matitibag ang kanyang espiritu. Hayaan niyo po, lilihisan ko na lang ang dumi. Kalmadong sagot ni Halia na ikinagulat ni Ricardo. Sa gitna ng kaganapan, isang matandang lalaki na kilalang kolektor ng sining ang lumapit kay Ricardo. Ricardo, pamilyar ang mukha ng katulong mo. Parang nakita ko na siya sa isang lumang gallery sa ibang bansa. Kamukhang kamukha siya ng asawa ng isang tanyag na bilyonaryo. Nataranta si Ricardo. Agad niyang pinalaya si Halia sa gitna ng sala. Umalis ka na rito? Pumunta ka sa kusina at huwag ka nang magpapakita hanggat hindi natatapos ang party. Habang naglalakad si Halia patungo sa kusina, nadaanan niya ang isang malaking TV sa hallway na kasalukuyang nagpapalabas ng balita. Ang headline ay tungkol sa muling pagbubukas ng kaso ng nawawalang anak ng bilyonaryong si Don Francisco Lima. 10 taon na ang nakalilipas. Isang larawan ng isang batang babae
Ang ipinakita, ang batang nakita niya sa lumang album. Nabitawan ni Halia ang tray na hawak niya. Ang bawat piraso ng kristal na nagkalat sa sahig ay tila sumasalamin sa kanyang naguguluhang isipan. Sa sandaling iyon, nakita niya si Ricardo na nagmamadaling pumasok sa kanyang library at may hinuhulog na susi sa ilalim ng isang malaking florera sa gilid ng pintuan. Iyon ang susi ng secret safe ni Ricardo. Ang safe kung saan nakita ni Halia ang maskarang ginto. Ramdam ni Halia ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Tila ba ang tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan upang mabuksan ang pintuan ng katotohanan. Sa ilalim ng bango ng party at sa likod ng kinang ng Casa de Oro, may isang madilim na lihim na naghihintay na mabunyag. At si Halia, ang babaeng itinuring na basura, ang tanging may hawak ng kapangyarihang magpabagsak sa lahat ng mapagpanggap sa loob ng mansyong yon. Ang bawat lihim ay may sariling tinig. At ngayong gabi, ang Casa de Oro ay tila handang magsalita sa gitna ng kadiliman, habang ang ingay ng tawanan at kalansing ng mga baso ay maririnig pa rin mula sa malayo. Si Halia ay nakatayo sa harap ng mabigat na pinto ng library ni Ricardo. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Bawat pintig ay nagbibigay ng kakaibang kaba na humahalo sa kanyang pananabik. Dahan-dahan niyang kinapa ang ilalim ng malaking florera sa gilid ng pinto. Ang kanyang mga daliri, nagasgas at puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho, ay nakaramdam ng isang malamig at matigas na bagay, ang susi. Sa bawat pagpihit niya sa trangka, ang pinto ay naglabas ng isang mahaba at tila nagrereklamong tunog na bumasag sa katahimikan ng hallway. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng lumang papel at tabako ni Ricardo ay agad na bumalot sa kanya. Tila ba mga aninong nagtatangkang pigilan ang kanyang paghakbang. Sa sulok ng silid, nakatago sa likod ng isang makapal na kurtina, ang bakal na safe ni Ricardo. Gamit ang nanginginig na mga kamay, isinusi ni Halia ang bakal. Ang tunog ng mekanismo sa loob nito ay tila isang bulong mula sa kailaliman ng lupa. Nang bumukas ang pinto ng safe, isang matinding liwanag ang tila tumama sa mga mata ni Halia. Doon, sa gitna ng mga dokumento at pera, ay nakapatong ang maskarang ginto. Hindi lamang ito basta alahas. Ang bawat kurba ng maskara, ang mga ukit na tila mga luha ng araw, ay naglalabas ng isang kakaibang enerhiya na tila ba tinatawag ang kanyang kaluluwa. Nang hawakan ni Halia ang maskara, ang lamig ng ginto ay tila naging kuryenteng gumapang sa kanyang mga braso. Kasama nito ay isang lumang sobre na may tatak na kumupas na sa katagalan. Binuksan niya ito at binasa ang mga salitang tila mga uling na nagbabaga sa kanyang paningin. Property of Lima Estate for Hale's 18th birthday. Nanlambot ang mga tuhod ni Halia. Ang pangalang Hal ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila ba isang nawawalang piraso ng puzzle na biglang nahulog sa tamang lugar. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang ukit na HL sa gilid ng maskara. Hindi siya isang basura na pinulot sa kalsada. Hindi siya isang babaeng walang pinagmulan. Sa isang udyok na hindi niya mapaliwanag, itinaas ni Halia ang maskara at dahan-dahang inilapat ito sa kanyang mukha. Ang bawat bahagi nito, ang mga butas para sa mata, ang kurba ng ilong, ang hugis ng panga, ay tila ba sadyang ginawa para sa kanya. Perpekto ang sukat nito. Tila ba ang maskara at ang kanyang mukha ay iisa simula pa noong una. Sa sandaling iyon, ang pakiramdam ng pagiging alila ay naglaho. Ang bigat ng kanyang mga dumi at sugat ay tila napalitan ng isang maharlikang bigat na nagpapaalala sa kanya ng isang nakalimutang kahapon. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmuni-muni, ang katahimikan ng silid ay binuwag ng isang mabigat na hakbang mula sa pinto. Ang amoy ng alak at mamahaling pabango ay muling pumasok sa silid, kasunod ng isang malamig na presensya
na nagpatayo ng balahibo ni Halia. "Anong ginagawa mo sa gamit ko, Halia?" Ang boses ni Ricardo ay tila isang kulog na yumanig sa buong library. Nakatayo ito sa may pintuan, ang mukha ay namumula sa galit at ang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kanyang asawang may suot na gintong maskara. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagbigay ng isang mahabang anino kay Ricardo na tila ba isang halimaw na handang sumakmal. Hindi nakagalaw si Halia. Ang maskara ay nananatiling nakalapat sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata sa likod nito ay puno ng takot at pagkadiskubre. Ang susing hawak niya ay nalaglag sa sahig, naglalabas ng isang matunog na kalansing na tila bahudyat ng simula ng isang giyerang hindi niya inaasahan. "Hubarin mo yan. Magnanakaw ka, Halia. Wala kang karapatang hipuin ang mga bagay na hinding-hindi mo kailanman maaaring pag-arian." Ang bulyaw ni Ricardo ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng library. Sa isang mabilis at marahas na galaw, nilapitan niya si Halia at hinablot ang gintong maskara mula sa mukha nito. Dahil sa lakas ng pagkakahablot, tumama ang gilid ng maskara sa pisngi ni Halia, nag-iiwan ng isang mahabang pulang marka na unti-unting nagmulaan ng dugo. Ang maskara ay bumagsak sa makapal na alpombra, naglalabas ng isang mapurol na tunog na tila ba ang mismong kaluluwa ni Halia ang bumagsak sa lupa. Nanginginig ang buong katawan ni Halia, hindi dahil sa takot, kundi dahil nasa bigat ng katotohanang kasasalamin lang niya. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakataas. Tila ba suot pa rin niya ang maskarang nagbigay sa kanya ng panandaliang dangal. Ngunit sa harap ni Ricardo, muli siyang naging isang maliit at maduming alila. "Ricardo! Property ito ng mga 5? Bakit nasa iyo ito?" Ang tanong ni Halia. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bahid ng determinasyon. "Sino ba talaga ako? Bakit Hale ang nakasulat sa sobre?" Isang mapait at nakakangilong tawa ang isinagot ni Ricardo. Nilapitan niya si Halia hanggang sa magdikit ang kanilang mga mukha. Sapat na para maamoy ni Halia ang lansa ng alak sa hininga nito. "Holly, huwag mong bigyan ng kahulugan ang mga bagay na hindi mo naiintindihan. Ang maskarang yan ay isang bayad sa akin ng isang kliyente. At ikaw ay isang basurang natagpuan ko sa kalsada na puno ng sugat at dumi. Huwag mong isipin na dahil nakakita ka ng ginto ay magiging ginto ka na rin." Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa nagkalat na gamit sa loob ng library. "Anong nangyayari rito? Ricardo, bakit nandito ang babaeng ito?" "Magnanakaw siya, ma. Tinangka niyang nakawin ng maskara." Sumbong ni Ricardo habang dinuduro ang asawa. "Wala kang utang na loob!" Sigaw ni Doña Imelda. Lumapit ang matanda at marahas na sinabunutan si Halia. Walang nagawa ang nanghihinang babae, kundi ang mapaluhod sa sahig habang nararamdaman ang bawat hila sa kanyang buhok. "Pinatira ka namin dito, pinakain, binihisan, at ito ang igaganti mo? Magnanakaw. Simula ngayon, wala ka ng karapatang tumapak sa loob ng mansyong ito, maliban na lang kung maglilinis ka." Sa gabing iyon, kinaladkad ni Ricardo ang mga gamit ni Halia na dati nang kakaunti at itinapon ang mga ito sa gitna ng madilim na storage room. Ang tunog ng mga lumang damit at sapatos na tumatama sa sahig ay tila mga huling piraso ng buhay ni Halia na itinatapon na rin sa basurahan. "Diyan ka nararapat, Halia, sa gitna ng alikabok at dilim," ang huling sabi ni Ricardo bago niya nilock ang pinto mula sa labas. Naiwan si Halia na mag-isa sa dilim. Hindi siya umiyak ng malakas. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy, bumabasa sa maduming unan na kanyang niyayakap. Ang kanyang puso ay tila isang vast na kristal na paulit-ulit na binabasag ng mga taong dapat sana ay nagpoprotekta sa kanya. Ngunit sa bawat piraso ng basag na yon, may isang matalim na bahagi na nagsisimulang tumubo, isang galit na hindi na kayang itago ng kahit anong pasensya.
Lumapit si Nanay Rosa sa maliit na butas ng pinto ng storage room pagkaalis ni na Ricardo. "Hale, anak, narito ang isang maliit na tinapay at tubig. Magpakatatag ka." May tumawag sa lumang telepono sa kusina kanina habang wala sila. Isang abogado. Naghahanap kay Hailey Lima. Nanlaki ang mga mata ni Halia sa dilim. Ang pangalang yun muli. Tila ba ang buong mundo ay nagsisimulang sumigaw ng kanyang tunay na pangalan habang ang mga tao sa loob ng Casa de Oro ay pilit siyang pinatatahimik. Sino nga ba ang mas bilanggo? Ang taong nasa loob ng rehas? O ang mga taong nakatira sa loob ng isang kasinungalingang ginto? Ang bawat marangyang kagamitan sa loob ng malawak na opisina ni Don Francisco Lima ay tila mga malamig na estatwa na walang dalang init. Sa kabila ng kanyang bilyon-bilyong ari-arian at kapangyarihan na kayang magpabagsak ng mga kumpanya, ang kanyang puso ay nananatiling isang tuyot na lupain na uhaw sa isang patak ng pag-asa. 10 taon na ang nakalilipas mula nang mawala ang kanyang kaisa-isang anak at ang bawat segundo ng bawat araw ay tila isang mabagal na pagbitay sa kanyang kaluluwa. Nakatitig si Don Francisco sa isang malaking portrait sa dingding, ang larawan ng kanyang yumaong asawa na si Elena. Sa bisig nito ay ang isang batang babae na may pinakamaliwanag na ngiti, si Halia. Ang tanging alaala na naiwan sa kanya ay ang gintong maskara na sadyang ipinagawa para sa 18 kaarawan ng kanyang anak. Isang regalo na hindi kailanman naibigay dahil sa trahedya sa dagat. "Elena, patawarin mo ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nahahanap." Bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng pangungulila. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng awtoridad, ngayon ay tila 2 basag na salamin na sumasalamin sa kanyang pagod. Ang katahimikan ng silid ay binuwag ng marahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Attorney Valdez, ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado at investigator. May dala itong isang itim na folder na tila ba naglalaman ng tadhana. "Don Francisco, may balita po ako." Simula ni Attorney Valdez, ang kanyang tinig ay seryoso at may halong kaba. Agad na tumayo si Don Francisco, tila ba biglang bumalik ang lakas sa kanyang matatandang buto. "Nahanap mo na ba siya? Sabihin mo sa akin, nahanap mo na ba ang aking Hale?" Hindi pa po namin siya direktang nakikita, pero may lumabas na impormasyon tungkol sa maskarang ginto. Isang collector ang nagbanggit na nakita niya ito sa loob ng Casa de Oro, ang mansyon ni Ricardo Sandoval. Sa pagbanggit ng pangalang Ricardo Sandoval, ang mukha ni Don Francisco ay binalot ng matinding tensyon. Si Ricardo, ang anak ng dating tauhan ng aking kumpanya na tinanggal dahil sa pagnanakaw. Paanong napunta sa kanya ang pag-aari ng aking anak? Iyon po ang inaalam namin, Don Francisco. Ngunit may mas mahalaga pa pong balita. Ayon sa mga nakapasok sa loob ng mansyon noong huling piging, may isang babaeng nagtatrabaho roon bilang katulong. Sinasabi nilang kamukhang-kamukha siya ni Elena noong kabataan nito. Nabitawan ni Don Francisco ang baso ng tubig na hawak niya. Ang kristal ay bumagsak sa alpombra. Hindi ito nabasag ngunit ang tubig ay kumalat. Tila ba mga luha ng kagalakan na hindi mapigilan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila sumisigaw. Ang kanyang anak, ang kanyang prinsesa, ay ginagawang katulong sa loob ng isang mansyong binuo mula sa mga nakaw na yaman. Ihanda ang sasakyan. Utos ni Don Francisco, ang kanyang boses ay puno na ngayon ng bagsik at determinasyon. Huwag kayong gagawa ng anumang kilos na makakapagbigay ng babala sa kanila. Gusto kong makita ang aking anak sa sarili kong mga mata. Don Francisco, kailangan nating mag-ingat. Maraming koneksyon si Ricardo sa mga opisyal. Baka itago nila ang bata kapag nalaman nilang paparating tayo. Babala ni Attorney Valdez.
Humarap si Don Francisco sa bintana, nakatingin sa malayo kung saan naroon ang Casa de Oro. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Walang pader, walang pera, at walang kasinungalingan ang makakapigil sa isang ama na bawiin ang kanyang anak. Kung kailangang gibain ko ang bawat bato ng mansyong yon para lang mailigtas siya, gagawin ko. Sa sandaling iyon, ang hangin sa loob ng opisina ay tila uminit. Ang mithiin ng isang ama ay naging isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kawalang katarungan. Ngunit sa likod ng kanyang tapang, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nanginginig sa takot. Paano kung hindi siya makilala ng kanyang anak? Paano kung ang 10 taon ng paghihirap ay tuluyan ng bumura sa alaala ng kanilang pagmamahalan? Attorney Valdez, tawag muli ni Don Francisco bago lumabas ng pinto. Siguraduhin mong mahanap ang maskara. Iyon ang susi ng kanyang nakaraan. Iyon ang magpapaalala sa kanya na siya ay isang 5 at hindi isang alila. Habang bumababa si Don Francisco patungo sa kanyang sasakyan, ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan laban sa tadhana. Sa labas, ang langit ay nagsisimulang magdilim, tila nagbabadya ng isang malakas na bagyo na darating sa Casa de Oro. Ang lihim ni na Ricardo at Doña Imelda ay malapit ng gumuho at ang katarungang matagal nang natutulog ay handa nang magising ng may matinding poot. Pirmahan mo na ito, Halia. Huwag mo nang hintayin na mawalan pa ako ng pasensya at kaladkarin kita palabas ng mansyong ito nang walang kahit na anong saplot. Ang boses ni Ricardo ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa katinoan ni Halia. Sa harap niya, sa ibabaw ng makintab na lamesang nararam, ay nakalatag ang ilang piraso ng papel na tila mga hatol ng kamatayan. Ang bawat letra sa dokumento ay malabo sa kanyang paningin, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding hilo na dulot ng kanyang hindi gumagaling na lagnat. Kabababa lamang ni Halia mula sa paglilinis ng mga bintana sa ikalawang palapag. Hawak pa niya ang basang-basahan na tila naging bahagi na ng kanyang mga kamay. Ang lamig ng tubig na tumutulo mula rito ay pumatak sa kanyang paa. Isang maliit na paalala na sa loob ng bahay na ito, siya ay isang kagamitan lamang na pwedeng palitan kapag sira na. Ano ba ito, Ricardo? Ang tanong ni Halia. Ang kanyang boses ay nanginginig at tuyot. Bakit kailangan ko pang pumirma sa mga waiver na ito? Sabi mo, asawa mo ako. Bakit tila tinatanggalan mo ako ng lahat ng karapatan? Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mukha ni Ricardo. Nilapitan niya si Halia at marahas na hinawakan ang baba nito. Pinupuwersa siyang tumingin sa kanyang mga mata na puno ng kasakiman. Asawa? Halia, gisingin mo ang sarili mo. Iligtas mo ang kumpanya ko. Ang pirma mo rito ay nangangahulugang pumapayag ka na mapunta sa akin ang lahat ng kontrol sa mga lupain sa probinsya na nakapangalan sa iyo. At pagkatapos, malaya ka na. May matanda at mayamang negosyante sa malayo na handang mag-alaga sa iyo. Magiging komportable ang buhay mo roon, malayo sa Casa de Oro. Nanlalamig ang mga kamay ni Halia. Isang kasunduan. Ipinagbibili siya ng kanyang sariling asawa para lamang maisalba ang mga utang nito. Ang pag-ibig na akala niya ay nagligtas sa kanya 10 taon, na ang nakalilipas ay isa palang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Hindi ako pipirma, bulong ni Halia. Ang kanyang tinig ay tila isang mitya na handang sumabog. Hindi ako isang gamit na pwede mong ipasa sa iba, Ricardo. Isang malakas na hampas sa lamesa ang bumasag sa katahimikan ng silid. Si Doña Imelda naman ang lumapit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Wala kang utang na loob. Nakakalimutan mo na ba ang lahat ng ginawa namin para sa'yo? Ang pagkain sa hapag mo, ang bubong sa itaas ng ulo mo,
Lahat yan ay galing sa amin. Pirmahan mo yan bago ko ipakaladkad ang bangkay mo sa kalsada. Sa ilalim ng matinding pressure at pananakot, napilitang hawakan ni Halia ang pluma. Ang nanginginig niyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa dulo ng papel. Ngunit habang inilalapat niya ang dulo ng ballpen, isang patak ng mainit na luha ang bumagsak sa dokumento. Ang asul na tinta ay kumalat. Tila ba ang papel mismo ay umiiyak para sa kanya. Ang dumi ng tinta ay naging isang malaking mantsa. Dahilan upang lumabo ang bahagi kung saan dapat siya pipirma. Tingnan mo ang ginawa mo. Napakabobo mo talaga. Sigaw ni Ricardo habang hinahablot ang dokumento. Dahil sa galit, iniwan muna siya ni Ricardo at Doña Imelda sa sala para kumuha ng bagong kopya sa library. Sinamantala ni Halia ang pagkakataon para uminom ng tubig sa kusina, ngunit napatigil siya nang marinig ang mahinang bulungan mula sa pantry. Sina Ricardo at Sofia iyon. Siguraduhin mong pipirma siya, Ricardo. Ang boses ni Sofia ay puno ng kakamandag. Kapag nakuha na natin ang lahat ng titulo, hindi na natin kailangan ang negosyante na sinasabi mo. Ipadala na natin siya sa malayong probinsya at siguraduhing hindi na siya makakabalik pa. Mas mabuti kung tuluyan na siyang mawala para wala nang maghabol sa Casa de Oro. Huwag kang mag-alala, Sofia, sagot ni Ricardo nang may kasamang halakhak. Pagkatapos niyang pirmahan ang huling dokumento mamayang gabi, itatapon na natin ang basurang yan. Ang Casa de Oro ay magiging atin na nang walang anumang sagabal. Nabitawan ni Halia ang baso ng tubig sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila hudyat ng kanyang huling pagkakataon. Ang plano nila ay hindi lamang palayasin siya, kundi ang tuluyan siyang burahin sa mundo. Hanggang kailan ko ba kailangang bayaran ng buhay na hindi ko naman hininging iligtas? Ang tanong na yon ay bumutas sa kanyang isipan. Sa gitna ng takot at pighati, isang kakaibang lakas ang nagsimulang gumapang sa kanyang mga ugat. Hindi na siya ang Halia na laging nakayuko. Kung kamatayan ang naghihintay sa kanya sa kamay ng mga taong ito, mas mabuting mamatay siyang lumalaban kaysa mamatay na isang alila. Narinig ni Halia ang papalapit na mga hakbang ni Ricardo mula sa pasilyo. Ang tunog ng sapatos nito sa marmol na sahig ay tila bawat segundo ng kanyang huling oras. Ang bawat hakbang palayo sa Casa de Oro ay tila isang pagpunit sa kadenang 10 taon nang nakagapos sa kaluluwa ni Halia. Sa gitna ng kadiliman ng madaling araw, ang tanging tanglaw niya ay ang malamig na liwanag ng buwan at ang determinasyong hindi na muling maging biktima. Hindi na luha ang dumadaloy sa kanyang mga mata, kundi ang apoy ng isang pagkataong matagal nang ibinaon sa limot ng mga kasinungalingan ni Ricardo. Sa tulong ni Nanay Rosa, na siyang kumuha ng duplicate na susi ng gate habang natutulog ang mga bantay, nakalabas si Halia. Ang bawat pag-apak niya sa tuyong dahon ay naglalabas ng tunog na tila nagbababala sa mga halimaw sa loob ng mansyon, ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin sa lagnat, pero ang init ng kanyang puot ay mas matimbang kaysa sa kahit anong sakit. Hale, bilisan mo! Magkita kayo sa lumang simbahan sa dulo ng bayan. Ang huling bulong ni Nanay Rosa bago isara ang maliit na pinto sa likod ng kusina. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, maliban sa lalaking may hawak ng maskara. Pagdating sa maliit na kapilya, ang amoy ng kandila at sampagita ay nagbigay ng panandaliang kapayapaan sa naguguluhang isipan ni Halia. Doon, sa ilalim ng rebulto ng Birheng Maria, ay nakaupo ang isang lalaking naka-Amerikana. Ang kanyang tindig ay marangal, malayo sa mga taong madalas makasalamuha ni Halia sa mundo ng kahirapan. Kayo ba ang naghahanap kay Halilima? Ang tanong ni Halia. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may bahid ng awtoridad na tila ngayon lang muling nabuhay. Tumayo ang lalaki. Siya si Attorney Valdez. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang mukha ni Halia sa ilalim ng mahinang liwanag ng altar. Diyos ko,
Ikaw nga, ang mga mata ni Elena. Ikaw ang nawawalang anak ni Don Francisco. Nabitawan ni Halia ang kanyang sariling mga kamay. Ang pangalang Don Francisco ay tila isang susi na nagbukas sa isang pinto sa kanyang isipan. Biglang pumasok ang mga imahe ng isang lalaking may malambing na tinig, ang amoy ng dagat, at ang kislap ng isang gintong maskara sa kanyang ika-80 kaarawan. Ang lahat ng ito ay hindi lamang panaginip. Ito ang kanyang buhay. Bakit po ako narito? Bakit ako itinatago ni Ricardo? Ang tanong ni Halia, habang ang mga luha ay muling nagsimulang pumatak. Ngunit ngayon ay dahil sa galit. Ang tatay ni Ricardo ay dating tauhan ng iyong ama na tinanggal dahil sa pagnanakaw. Paliwanag ng abogado sa mabilis na paraan. Nang mangyari ang aksidente sa dagat, 10 taon na ang nakalilipas, natagpuan ka ni Ricardo. Sa halip na ibalik ka, ginamit ka niya para makapaghiganti sa iyong ama at makuha ang yaman na kailanman ay hindi naging sa kanila, ang Casa de Oro. Ang mansyong tinitirhan niyo ay sa iyo, Holly. Nakapangalan yon sa iyong ina. Ang katotohanan ay tila isang sampal na nagpagising kay Halia mula sa isang mahabang bangungot. Ang bahay kung saan siya inalila, ang sahig na kanyang niluhuran para linisin, at ang bawat sulok na naging saksi sa kanyang pagdurusa ay sa kanya pala. Si Ricardo ay hindi tagapagligtas, siya ay isang magnanakaw ng buhay. Kailangan ko nang bumalik bago sila magising, sabi ni Halia habang hinihimas ang krus sa kanyang leeg. Hindi pa ako pwedeng umalis ng tuluyan. Kailangan kong makuha ang maskara. Iyon ang ebidensyang kailangan natin. Nagmamadaling bumalik si Halia sa mansyon. Ang bawat hininga niya ay may kasamang panalangin. Ngunit pagpasok niya sa maliit na pinto ng kusina, ang lahat ng kanyang lakas ay tila naglaho nang makita ang isang aninong nakatayo sa gitna ng dilim. Ang liwanag mula sa ref ay tumama sa mukha ni Doña Imelda. Hawak nito ang isang baso ng gatas at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa dumi at putik sa paanan ni Halia. Saan ka nanggaling, Alila? Ang tanong ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay kasing talim ng isang kutsilyo. Huwag mong sabihing, naglakas loob kang lumabas ng bahay na ito nang walang pahintulot ko? Ang tibok ng puso ni Halia ay tila isang tambol na naririnig sa buong kusina. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa likod. Hawak ang business card ni Attorney Valdez na tila ba ito ang kanyang huling pag-asa. Magsuot ka ng puting apron at huwag kang mangahas na magpakita ng anumang bahid ng dumi sa iyong mukha. Ngayong gabi, ipakikita natin sa lahat kung sino ang tunay na reyna ng Casa de Oro at kung sino ang basura na nananatili lamang dahil sa awa. Ang utos ni Doña Imelda ay tila isang hatol na walang apela. Sa harap ng salamin, tiningnan ni Halia ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay hindi na namumugto. Sa halip, ang mga ito ay tila 2 piraso ng uling na nagbabaga sa kailaliman ng isang madilim na kuweba. Isinuot niya ang puting apron sa ibabaw ng kanyang kupas na damit. Tila ba isinusuot niya ang kanyang huling baluti bago ang isang madugong labanan. Ang Casa de Oro ay nababalot ng pinakamagara nitong palamuti. Ang mga chandelier ay naglalabas ng liwanag na tila mga bituin na bumaba sa lupa. Ngunit para kay Halia, ang bawat kislap ay paalala ng mga kasinungalingang bumabalot sa mansyong ito. Ang mga elite ng lipunan, mga taong ang tingin sa mundo, ay nakabase sa halaga ng kanilang mga alahas, ay nagtipon-tipon para sa isang espesyal na anunsyo ni Ricardo. Dala-dala ang isang mabigat na tray ng mga mamahaling appetizer. Lumakad si Halia sa gitna ng mga bisita. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang bigat ng paniningkit ng mga mata ng mga donyang mapanghusga. O Ricardo, ang sipag naman ng katulong mo, ang sabi ng isang matandang negosyante habang kumukuha ng pagkain sa tray ni Halia. Parang kilala ko ang mukhang ito. Hindi ba siya ang nakita ko sa social page ng mga 5 noon?
Tumawa ng pilit si Ricardo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang humahawak sa baso ng champagne. Naku, Don Alberto, nagkakamali po kayo. Isang ulila lang po ito na kinuha namin sa probinsya. Masyado lang po talagang common ang kanyang mukha. Tumayo si Ricardo sa gitna ng sala. Hila-hila si Sofia na nakasuot ng isang pulang gown na tila ba kulay ng dugong dumanak sa puso ni Halia. Itinaas ni Ricardo ang kanyang baso. Ang kanyang tinig ay puno ng kasinungalingan at pagmamalaki. Mga kaibigan, nais kong ipakilala sa inyo ang babaeng magiging bagong may bahay ng Casa de Oro. Sa susunod na buwan, si Sofia at ako ay ganap ng mag-iisang dibdib. Isang masigabong palakpakan ang bumasag sa katahimikan, kasabay ng mga pagbati na tila mga lason sa pandinig ni Halia. Sa harap ng lahat, siya, ang legal na asawa, ay nakatayo lamang sa sulok, may hawak na tray, at pinapanood ang kanyang sariling asawa na nangangako ng buhay sa ibang babae. Halia, lumapit ka rito. Ang maarteng tawag ni Sofia. Nang makalapit si Halia, sinadya ni Sofia na itagilid ang kanyang platitong may sarsa. Ang malapot at maduming likido ay tumulos sa kanyang pulang gown bago ito bumagsak sa mamahaling marmol na sahig. Ay, tumingin ka sa ginawa mo, Halia. Napakabobo mo talaga. Sigaw ni Sofia na naging dahilan upang muling maituon ang atensyon ng lahat sa kanila. Lumuhod ka rito at linisin mo ang dumi sa sapatos ko at sa sahig. Ngayon na, nanahimik ang lahat. Ang bawat mata ay nakatuon sa babaeng nakaputing apron. Inaasahan nilang makakakita sila ng isang alilang iiyak at magmamakaawa. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Dahan-dahang lumuhod si Halia. Ang lamig ng marmol ay gumapang sa kanyang mga tuhod, ngunit ang kanyang likod ay nanatiling tuwid. Habang pinupunasan niya ang sahig gamit ang kanyang kamay, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin at tumingin ng diretso sa mga mata ni Ricardo. Wala ng luha, wala ng pighati. Ang tanging nakita ni Ricardo ay ang isang malamig at matalim na katotohanan na tila nagsasabing, tapos na ang oras mo. Napaatras si Ricardo. Sa sandaling iyon, ang kanyang phone sa bulsa ay uminit sa sunod-sunod na mensahe. Palihim niya itong tiningnan at agad na namutla. Ang mensahe ay mula sa kanyang bangko, nagsasabing lahat ng kanyang mga assets ay kasalukuyang nasa ilalim ng legal freeze dahil sa isang malaking reklamo. Ngunit bago pa man makapagsalita si Ricardo, isang malakas na paghampas sa pinto ang yumanig sa buong pundasyon ng Casa de Oro. Ang tunog ng pagkakalampag ng bakal na gate ay maririnig hanggang sa loob ng sala. Tila ba isang dambuhalang hayop ang pilit na pumapasok. Ang lahat ng bisita ay napalingon sa main entrance. Ang mga security guard ni Ricardo ay mabilis na napaatras nang ang pinto ay marahas na bumukas nang walang anumang pasabi. Ang hangin mula sa labas, na may dalang amoy ng paparating na bagyo, ay pumasok sa loob ng mansyon, pinapatay ang ilang kandila sa mga mesa. Isang matangkad at marangal na lalaki na may suot na itim na trench coat at may hawak na isang tungkod na may gintong hawakan, ang humakbang papasok. Ang bawat tunog ng kanyang tungkod sa marmol ay tila isang tibok ng tadhana. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang magdaos ng piging sa loob ng bahay ng aking anak? Ang boses ni Don Francisco Lima ay umalingaw-ngaw sa buong Casa de Oro. Sapat na upang maging bato ang lahat ng naroroon. Tumingin siya sa paligid hanggang sa ang kanyang mga mata ay huminto sa babaeng nakaluhod sa sahig, may hawak na basahan at nakaputing apron. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang bastusin ang pamamahay ko? Hindi niyo ba kilala kung sino ang kinakalaban niyo? Ang tinig ni Ricardo ay gumaralgal, isang desperadong pagtatangka na panatilihin ang kanyang natitirang dangal sa harap ng kanyang mga bisita. Ngunit ang kanyang mga kamay na nakatago sa likuran ay nanginginig ng hindi mapigilan.
Ang bawat hakbang ni Don Francisco Lima patungo sa gitna ng sala ay tila isang pagyanig ng lupa na nagpapabagsak sa mga pader ng kasinungalingan ng Casa de Oro. Ang pamamahay mo? Ang boses ni Don Francisco ay mahinahon, ngunit may dalang bagsik na tila isang dambuhalang alon na handang lumamon sa buong mansyon. Ang bawat bato, ang bawat piraso ng marmol, at ang lupang kinatatayuan mo ngayon ay pag-aari ng Pamilya Lima. At ikaw, Ricardo Sandoval, ikaw ay isang magnanakaw na nagpapanggap na hari sa kahariang hindi kailanman naging iyo. Natahimik ang buong paligid. Ang mga bisitang kanina ay nagtatawanan ngayon ay dahan-dahang umaatras, tila ayaw madamay sa paparating na sakuna. Sa gitna ng lahat, nananatiling nakaluhod si Halia. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa matandang lalaki. May kung anong init na dumadaloy sa kanyang puso, isang pakiramdam ng kaligtasan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Don Francisco, nagkakamali po kayo. Singit ni Doña Imelda, pilit na pinatitibay ang kanyang boses sa kabila ng takot. Ang babaeng iyan ay isang ulila lamang na pinulot ng anak ko sa kalsada. Wala siyang kinalaman sa inyo. Siya ay isang hamak na katulong. Humarap si Don Francisco sa matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Ang babaeng tinatawag niyong katulong, ang babaeng pinaluhod niyo sa harap ng maraming tao, ay ang aking nawawalang anak, ang kaisa-isang tagapagmana ng lahat ng mayroon ako. Marahas na hinablot ni Ricardo ang braso ni Halia at pilit itong pinatayo. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng babae. Umalis ka rito, Halia. Pumunta ka sa basement. Madalhin mo siya roon. Huwag mong itatago ang katotohanan sa harap ko. Sigaw ni Don Francisco. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, ang kanyang mga bodyguard ay mabilis na humarang sa pagitan ni Ricardo at Halia. Ang paligid ay nabalot ng matinding tensyon. Tila ba isang mitya na lamang ang kailangan upang sumabog ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang narinig mula sa likuran ng kusina. Si Nanay Rosa, na may dalang takot sa kanyang mga mata ngunit puno ng determinasyon, ay lumabas at sumigaw. Nasa kanya ang maskara. Don Francisco, ang gintong maskara ni Hale, ay itinatago ni Ricardo sa loob ng kanyang library. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng mga bulaklak sa lamesa. Sa isang mabilis na kilos, tinangka niyang tumakbo patungo sa itaas na palapag, ngunit huli na ang lahat. Dahan-dahang kinuha ni Attorney Valdez ang isang bagay mula sa mesa ni Ricardo na kanina pa pala nila nakuha habang abala ang lahat sa piging. Isang makinang na bagay na tumama sa liwanag ng chandelier. Ang maskarang ginto. Nang makita ni Don Francisco ang maskara, ang kanyang matatandang mata ay napuno ng luha. Ang bawat ukit nito, ang bawat detalye ng ginto, ay isang kumpirmasyon ng 10 taon niyang paghihirap at pangungulila. Hale! Ang tawag ni Don Francisco. Ang boses ay puno ng pagmamahal na tila isang musika sa pandinig ni Halia. Ngunit bago pa man makalapit si Don Francisco, biglang hinawakan ni Ricardo ang isang florera at marahas itong ibinalibag sa sahig para makalikha ng distrasyon. Sa gitna ng ingay ng nababasag na kristal, nawalan ng malay si Halia dahil sa matinding stress, lagnat at emosyon. Ang huling nakita niya ay ang kanyang ama na tumatakbo patungo sa kanya, habang si Ricardo ay pilit na kumakawala sa mga humahabol sa kanya. Sino ang magliligtas sa isang kaluluwang matagal nang nakakulong sa dilim? Kung ang tanging liwanag na dumarating ay may kasama ring gulo. Ang bawat ingay ng gulo sa paligid ay unting humina sa pandinig ni Halia, hanggang sa ang tanging natira ay ang malamig na katahimikan ng kadiliman. Ang kanyang katawan, na pagod na sa 10 taong pagtitiis at pangaalipusta, ay tuluyan ng bumigay. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang katawan sa malamig,
at maduming sahig ng Casa de Oro, naramdaman niya ang dalawang bisig na sumalo sa kanya. Mga bisig na matitigas ngunit puno ng pag-iingat. Tila ba humahawak sa isang napakahalagang kayamanan na muntik nang mabasag. Hailey, ang anak ko, Hailey. Ang boses ni Don Francisco ay tila isang panalangin na sumisigaw sa gitna ng bagyo. Hindi na niya pinansin ang nagkakagulong mga bisita o ang mga bodyguard na pilit na hinahawakan ng nagwawalang si Ricardo. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nakapako sa maputlang mukha ng kanyang anak. Sa ilalim ng liwanag ng chandelier, kitang-kita ni Don Francisco ang mga itim sa ilalim ng mga mata ni Halia. Ang kanyang magaspang na balat dahil sa labis na pagtatrabaho at ang kupas na puting apron na suot nito. Isang simbolo ng bawat sampal ng tadhana na tinanggap ng kanyang anak sa loob ng 10 taon. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang hinahaplos ang pisngi ni Halia. Nang mahawakan niya ang mga kamay ng anak, naramdaman niya ang mga kalyo at sugat sa bawat daliri nito. Isang matinding kirot ang gumuhit sa dibdib ni Don Francisco. Mas masakit pa sa anumang sakit na naramdaman niya sa buong buhay niya bilang isang bilyonaryo. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ang papa dahil hinayaan kitang magdusa ng ganito. Bulong niya habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa noo ni Halia. Don Francisco, kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Masyadong mataas ang lagnat niya. Babala ni Attorney Valdez na kasalukuyan ding hawak ang gintong maskara na tila ba ito ang huling piraso ng ebidensya ng krimen ni Ricardo. Binuhat ni Don Francisco si Halia ng may lakas na tila nagmula sa kanyang matinding pagmamahal. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, nadaanan niya si Ricardo na hawak ng 2 malalaking bodyguard. Ang mukha ni Ricardo ay puno ng takot, pawis at desperasyon. Don Francisco, pakinggan niyo ako. Iniligtas ko siya. Kung hindi dahil sa akin, patay na ang anak niyo. Ang huling hirit ni Ricardo. Ang boses ay desperadong humihingi ng awa. Huminto si Don Francisco. Tiningnan niya si Ricardo nang may lamig na tila ba tinitingnan niya ang isang maduming basura sa kalsada. Iniligtas mo siya? Ginawa mo siyang alila sa sarili niyang bahay. Ninakaw mo ang kanyang dangal, ang kanyang kabataan, at ang kanyang alaala. Sisiguraduhin kong ang bawat luha na pumatak sa mga mata ng anak ko ay babayaran mo ng buong buhay mo sa likod ng rehas. Sa labas, ang ulan ay nagsisimula ng tumila, ngunit ang hangin ay nananatiling malamig. Isinakay ni Don Francisco si Halia sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, pinaliligiran ng mga malalambot na unan at kumot na hindi kailanman naramdaman ni Halia sa loob ng mahabang panahon. Habang humaharurot ang sasakyan palayo sa Casa de Oro, dahan-dahang imulat ni Halia ang kanyang mga mata ng bahagya. Ang kanyang paningin ay malabo, ngunit nakita niya ang mukha ng matandang lalaki na nakatingin sa kanya ng may pag-aalaga. Nakita niya ang kislap ng gintong maskara sa tabi niya. Pa! Ang tanging mahinang bulong na lumabas sa kanyang mga labi bago siya muling lamunin ng kawalan ng malay. Ang salitang iyon, ang tawag na papa, ay sapat na upang gumuho ang lahat ng pader sa puso ni Don Francisco. Ngunit sa likod ng tagumpay ng kanilang pagkikita, isang panibagong kaba ang bumabalot sa kanya. Masyadong mahina ang pangangatawan ni Halia. Ang 10 taon ng gutom, pagod, at emosyonal na pang-aabuso ay nag-iwan ng mga sugat na hindi kayang gamutin ng kahit anong dami ng pera. Pagdating sa ospital, ang mga pinakamagagaling na doktor ay agad na sumalubong sa kanila. Habang dinadala si Halia sa loob ng emergency room, naiwan si Don Francisco sa hallway. Nakatitig sa kanyang mga kamay na may bahid pa ng dumi mula sa apron ni Halia. Attorney Valdez, tawag niya nang hindi tumitingin sa abogado. Ihanda ang lahat ng dokumento. Gusto kong malaman ang bawat detalye ng ginawa ni Ricardo sa aking anak. Walang makakaligtas, kahit ang matandang babaeng iyon na tinawag niyang ina. Sa kabilang banda, sa loob ng Casa de Oro,
Si Ricardo ay pilit na kumakawala sa mga pulis. Ngunit isang bagay ang nakalimutan niya. Sa kanyang pagmamadali na itago ang lahat, may isang dokumento sa loob ng kanyang lihim na safe na hindi nakuha ng mga tauhan ni Don Francisco. Isang dokumento na magpapatunay na ang aksidente 10 taon na. Ang nakalilipas ay hindi lamang isang aksidente. Sino ang tunay na mastermind sa likod ng trahedyang nagpabago sa buhay ni Hale Lima? At sapat ba ang pagmamahal ng isang ama para hilumin ang isang pusong tuluyan ng nadurog ng pagtataksil? Puti ang lahat ng nakikita ni Halia, mula sa kisame, sa mga dingding, hanggang sa malambot na kumot na nakabalot sa kanyang katawan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, hindi siya nagising sa amoy ng alikabok o sa lamig ng semento. Ang amoy ng antiseptic at sariwang bulaklak ay humahalimuyak sa silid, isang marangyang suite sa ospital na tila ba isang palasyo para sa isang may sakit. Sa gilid ng kanyang kama, nakaupo si Don Francisco. Ang matanda ay hindi umalis sa kanyang tabi. Hawak pa rin ang kamay ni Halia na tila ba natatakot na kapag binitiwan niya ito, ay muling maglalaho ang kanyang anak. Nang imulat ni Halia ang kanyang mga mata, nang tuluyan, ang bawat piraso ng kanyang alaala ay tila mga bituin na biglang nagliwanag sa dilim. "Papa!" ang tawag ni Halia. Ang boses ay hindi na gumaralgal, kundi puno na ng katiyakan. Naalala ko na, ang bangka, ang malakas na ulan, at si Ricardo. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid habang ikinukwento ni Halia ang katotohanan. 10 taon na ang nakalilipas, si Ricardo ay isa sa mga tauhan sa kanilang yate. Hindi siya basta-basta nakahanap kay Halia sa kalsada. Naroon siya nang mangyari ang aksidente. Nakita ni Halia si Ricardo na may hawak na gunting bago pa man tumigil ang makina ng bangka. Pinagplanuhan ng lahat para makuha ang maskara at ang yaman ng mga lima. Ginamit niya ang amnesia ko para gawin akong alipin pa. Hikbi ni Halia habang ang mga luha ay muling pumatak. Ngunit ngayon ay luha ng galit na may kasamang lunas. Sinabi niya sa akin na wala akong pamilya. Pinaniwala niya ako na utang ko sa kanya ang buhay ko. Dinalaw si Halia ng mga pinakamagagaling na stylist at doktor na ipinatawag ni Don Francisco. Nilinis ang kanyang mga sugat, inayos ang kanyang buhok na matagal nang napabayaan at binihisan siya ng isang simpleng asul na dress na tila kulay ng langit pagkatapos ng bagyo. Nang tumingin si Halia sa salamin, hindi na niya nakita ang Halia na alila sa Casa de Oro. Ang nakita niya ay si Hale Lima, matatag, marangal, at handang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. "Ako si Hale Lima," bulong niya sa sarili habang hinahawakan ang gintong maskara na nakapatong sa side table. At sa bawat latay ng latigo ng kanilang mga salita, sisiguraduhin kong isang katarungan ang ipapalit ko. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda para sa legal na laban, pumasok si Attorney Valdez na may dalang masamang balita. Isang tablet ang hawak nito, nagpapakita ng isang video message na ipinadala ni Ricardo mula sa isang hindi malamang lokasyon. Sa video, makikita si Nanay Rosa na nakatali sa isang upuan, umiiyak at takot na takot sa loob ng isang madilim na bodega. "Hale, o Halia, kung sino ka man ngayon." Ang boses ni Ricardo ay puno ng kakamandag at desperasyon. "Akala mo ba ay tapos na ang lahat? Hawak ko ang kaisa-isang tao na nagmalasakit sa iyo sa Casa de Oro. Kung gusto mo siyang makitang buhay, pumunta ka sa lumang warehouse sa Pier 13. Mag-isa. Kung hindi, ang huling maririnig mo ay ang kanyang huling hininga." Mula sa kapayapaan ng paggaling patungo sa matinding galit at takot para sa buhay ni Nanay Rosa. Isang halo ng pananabik sa katarungan at pangamba sa kaligtasan ng mahal sa buhay. Ang sandali sa harap ng salamin kung saan tuluyan nang tinanggap ni Hale ang kanyang tunay na pagkatao, hindi na bilang biktima, kundi bilang tagapagmana. Sino ang kasabwat ni Ricardo sa loob ng kumpanya ni Don Francisco
na tumulong sa kanya sa pagsabotahe sa bangka 10 taon na ang nakalilipas. Ang determinadong tingin ni Hale habang kinuha niya ang gintong maskara at humarap sa kanyang ama. Pa, kailangan kong tapusin ito. Hindi ko pwedeng hayaang mamatay ang taong nagligtas sa akin sa loob ng 10 taon. Ang Pier 13 ay ang parehong lugar kung saan nangyari ang aksidente 10 taon na ang nakalilipas. Ang Pier 13 ay tila isang libingan ng mga alaala na nababalot ng makapal na hamog at amoy ng kalawang. Sa lugar na ito, 10 taon na ang nakalilipas, ang buhay ni Hailey Lima ay pinutol ng isang malupit na tadhana. At ngayon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga poste ng kuryente, muli siyang nagbabalik. Hindi na bilang ang sugatang babae na humihingi ng awa, kundi bilang ang bagyong handang tumupok sa lahat ng kasalanan ni Ricardo. Pumasok si Hale sa loob ng madilim na bodega. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa maalikabok na sahig ay naglalabas ng tunog na tila isang martilyo na bumabaon sa kabaong ng mga Sandoval. Sa gitna ng malawak na silid, nakita niya si Nanay Rosa nakatali sa isang lumang silya at may busal sa bibig. Sa tabi nito ay si Ricardo, mukhang haggard, gusot ang damit, at may hawak na isang piraso ng matulis na kahoy na itinututok sa leeg ng matanda. Tumigil ka, Rishan, Halia. O kung anumang pangalan ang gusto mong itawag sa sarili mo ngayon. Bulyaw ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon at takot. Nasaan ang pera? Nasaan ang mga dokumentong kailangan ko para makalabas ng bansang ito? Nanatiling mahinahon si Hale. Itinaas niya ang kanyang mukha at sa ilalim ng anino, ang kanyang mga mata ay nagningning ng mas maliwanag kaysa sa ginto. Wala ng pera, Ricardo, at wala na ring takas. Ang Casa de Oro ay selyado na at ang lahat ng bank accounts mo ay tuyo na. Hayop ka! Iniligtas kita! Binigyan kita ng pangalan! Sigaw ni Ricardo habang nanginginig ang kanyang kamay. Hindi mo ako iniligtas. Ang malamig na sagot ni Hale. Ang bawat salita ay tila yelo na humahaplos sa balat ni Ricardo. Pinutol mo ang preno ng aming bangka. Pinanood mo kaming malunod. At nang makita mo akong buhay pa, kinuha mo ang aking alaala para gawin akong alila. Binigyan mo ako ng pangalan para lang magkaroon ka ng aliping hindi kailangang bayaran. Ricardo, ang bawat luhang pumatak sa sahig ng mansyong yon habang nililinis ko ang iyong dumi. Yun ang naging lason na ngayon ay papatay sa iyong kalayaan. Biglang bumukas ang mga ilaw sa paligid ng bodega. Ang mga tauhan ni Don Francisco kasama ang mga pulis ay mabilis na pinalibutan ang bawat labasan. Wala nang matatakbuhan si Ricardo. Sa isang mabilis na kilos, binitawan ni Ricardo ang kahoy at nagtangkang tumalon sa tubig. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga bakal na posas ay mabilis na pinalibot sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng pagkakalapit ng mga bakal na yon ay tila ang pinakamagandang musika na narinig ni Hale sa loob ng 10 taon. Nilapitan ni Hale si Ricardo habang hinihila ito ng mga pulis palayo. Hindi niya ito sinampal, hindi niya ito sinigawan. Sa halip, hinawakan niya ang baba ni Ricardo at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Tumingin ka sa akin, Ricardo, bulong ni Hale. Ang babaeng tinawag mong basura, ang babaeng itinuring mong dumi sa kalsada. Siya ang huling mukhang makikita mo bago sumara ang pinto ng iyong selda. Ako si Hale Lima. At sa mundong ito, ang mga tulad mo ay walang lugar sa ilalim ng araw. Sa kabilang bahagi ng bodega, nakita rin si Doña Imelda na pilit na nagtatago sa likod ng mga lumang kargamento. Yakap-yakap ang isang bag na puno ng mga alahas na ninakaw niya mula sa vault ni Hale. Ngunit gaya ng kanyang anak, ang kanyang kasakiman ang naging sarili niyang bitag. Marahas siyang hinila ng mga pulis at ang kanyang mga mamahaling hiyas ay nagkalat sa maruming sahig, tila mga walang halagang bato. Mabilis na nilapitan ni Hale si Nanay Rosa at tinanggal ang mga tali nito. Humagulgol ang matanda
at niyakap si Hale ng mahigpit. Salamat, Hale. Salamat, anak. Tapos na po, Nay. Pag-aalo ni Hale habang hinahaplos ang puting buhok ng matanda. Wala na silang magagawang masama sa atin. Tayo na po. Uuwi na tayo sa tunay nating tahanan. Habang lumalabas sila ng bodega, sumalubong sa kanila ang bukang liwayway. Ang kulay rosas at kahel na langit ay tila isang pagbati ng bagong simula. Nakatayo roon si Don Francisco, nakabuka ang mga bisig, naghihintay sa kanyang anak na ngayon ay ganap ng malaya. Ang Casa de Oro ay hindi na isang kulungan. Ito ay magiging isang simbolo muli ng katarungan at tunay na pagmamahal. Ang sikat ng araw na sumisilip sa mga bintana ng Casa de Oro ay hindi na tila isang mapanghusgang mata, kundi isang banal na basbas na nagbibigay ng bagong buhay sa bawat sulok ng mansyon. Ang bango ng libu-libong sariwang sampagwita at puting rosas ay humahalimuyak sa hangin, nililinis ang bawat bakas ng lansa at pait na iniwan ni na Ricardo at Doña Imelda. Ang bawat piraso ng kasangkapan na dating saksi sa pagdurusa ni Hale ay muling pinakintab. Tila ba pati ang mga pader ay humihinga na ng maluwag pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkakasakal. Nakatayo si Hale sa gitna ng balkonahe, suot ang isang mahabang bestida na gawa sa puting sutla. Wala na ang magaspang na apron, wala na ang dumi sa kanyang mga kuko. Ang kanyang buhok ay malayang humahalik sa kanyang mga balikat, itim at makintab na tila isang gabi na puno ng bituin. Sa kanyang tabi, nakaupo sa isang komportableng silya si Don Francisco. Ang matanda ay tila nabawasan ng 10 taon sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagniningning muli sa kagalakan habang pinapanood ang kanyang anak. Salamat, Hale, dahil pinili mong manatili rito kasama ko, bulong ni Don Francisco habang hinahawakan ang kamay ng anak. Akala ko ay gugustuhin mong sunugin ang mansyong ito dahil sa lahat ng sakit na dinanas mo rito. Ngumiti si Hale. Isang ngiti na hindi napilit kundi nagmumula sa kailaliman ng kanyang payapang kaluluwa. Ang Casa de Oro ay hindi sa kanila pa, sa atin ito. Ang bawat sulok nito ay may alaala ni Mama. Hindi ko hahayaang ang kasamaan ng ibang tao ang magpabura sa ganda ng ating pamilya. Dito ko muling nahanap ang aking sarili at dito rin tayo magsisimulang muli. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, lumapit si Nanay Rosa na may dalang tray ng tsa at mga kakanin. Hindi na ito nakasuot ng uniforme ng katulong. Suot niya ay isang disenteng barut saya. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at puno ng dignidad. Nay Rosa, maupo ho kayo rito sa tabi namin. Pag-aanyaya ni Hale ng may paggalang. Kayo ang naging liwanag ko sa pinakamadilim na oras ko rito. Mula ngayon, hindi na kayo magtatrabaho bilang utusan. Kayo ay bahagi na ng pamilyang ito. Naluha ang matanda at marahang hinaplos ang kamay ni Hale. Salamat, anak. Ang tanging hiling ko lang ay makita kang masaya at malaya. Ang hustisya ay nakamit na natin at ang katahimikan ay nananahan na sa tahanang ito. Pumasok sila sa loob para sa isang simpleng selebrasyon. Sa ibabaw ng piano, nakita ni Hale ang isang lumang sobre na natagpuan ng mga naglilinis sa ilalim ng mga sahig ng library. Ito ay isang liham mula sa kanyang yumaong ina, si Elena, na isinulat noong araw na ipinanganak siya. Binasa ito ni Hale ng malakas. Ang bawat salita ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Para sa aking munting ginto, si Hale, huwag mong kakalimutan na ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa ningning ng yaman, kundi sa tibay ng iyong puso sa gitna ng pagsubok. Kahit anong dumi ang itapon sa iyo ng mundo, mananatili kang ginto, dalisay at walang katulad. Tumulo ang luha ni Hale, ngunit ito ay luha ng katuwaan at pagpapakawala. Ang lahat ng galit at pait ay tuluyan ng natunaw. Nang hapon ding iyon, habang naglalakad si Hale sa hardin,
Para tignan ang mga bagong tanim na bulaklak, napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa labas ng malaking gate ng mansyon. Ang lalaki ay may marangal na tindig, may dalang isang maliit na buke ng mga asul na bulaklak, at may mga matang tila puno ng kabaitan at paghanga. Siya ang arkitektong inupahan ni Don Francisco para sa restorasyon ng kumpanya, isang lalaking nagpakita ng interes kay Hale, hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang kwento ng katatagan. "Magandang hapon, Hale!" Bati ng lalaki ng may ngiti, na tila isang pangako ng bagong pag-asa. Huminto si Hale sa tabi ng gate. Ang hangin ay marahang humihip sa kanyang damit. Tumingin siya sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang araw ay nagsisimulang lumubog ng may kulay ng ginto at kahel. Ang Casa de Oro ay hindi na isang gintong hawla. Ito ay isa ng tahanan, isang santuwaryo kung saan ang katotohanan, pag-ibig at kapatawaran ay muling naghahari. Tumingala si Hale sa langit at bumulong sa hangin. "Malaya na ako." Ang bawat dapit hapon sa Casa de Oro ay hindi na nagdadala ng takot, kundi isang pangako na ang bawat gabi ay may kasunod na liwanag. Lumipas ang mga buwan at ang mansyong dating saksi sa mga lihim at pagdarahop ay naging isang tahanan ng pag-asa. Hindi lamang ito basta tirahan ni Haley 5 at ng kanyang ama. Binuksan ni Haley ang isang bahagi ng mansyon bilang isang pundasyon para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Ang bawat silid na dating madilim ay puno na ngayon ng tawanan ng mga bata at mga pangarap na muling binubuo. Nakatayo si Hale sa harap ng portrait ng kanyang ina. Hawak ang gintong maskara na ngayon ay nakalagay sa isang glass case. Tumingin siya sa kanyang mga palad. Ang mga kalyo ay naroon pa rin, hindi na bilang marka ng kahirapan, kundi bilang mga medalya ng kanyang katatagan. Sa tuwing naaalala ni Hale si Ricardo at Doña Imelda na ngayon ay nagdurusa sa likod ng rehas, hindi na puot ang nararamdaman niya, kundi isang malalim na buntong hininga ng pagpapakawala. Napatawad na niya ang kanyang nakaraan, hindi dahil karapat-dapat ang mga ito sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa katahimikan. Ang pagpapatawad para kay Hale ay ang pagtanggal ng huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa Casa de Oro ng nakaraan. Oo, sa bawat gabi na mahimbing siyang nakakatulog nang walang takot sa bulyaw o hagupit, nararamdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang kapayapaan niya ay hindi nanggaling sa kanyang bilyon-bilyong yaman, kundi sa katotohanang kapiling niya ang kanyang ama at ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang Casa de Oro ay naging simbolo na ang tunay na kayamanan ay ang pag-ibig na hindi kayang bilhin o itago ng anumang kasinungalingan. Ang kwento ni Hale 5 ay isang paalala sa bawat nanay, lola at babaeng nakikinig. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng kung paano ka ituring ng ibang tao. Kahit gaano ka man itapon sa putik, kahit gaano ka man piliting burahin ng mundo, ang tunay na ginto ay mananatiling ginto. Ang katarungan ay maaaring mabagal, ngunit ito ay laging dumarating para sa mga pusong marunong magtiis at lumaban ng may dangal. Ang pag-asa ay laging naroon, basta't huwag mong hahayaang mamatay ang liwanag sa loob mo. Humarap si Hale sa bintana at pinanood ang huling sinag ng araw na humahalik sa lupain ng mga 5. Kasama ang kanyang ama at si Nanay Rosa, sila ay naupo sa hapagkainan na puno ng masusustansyang pagkain at tunay na pagmamahalan. Ang Casa de Oro ay muling naging makinang, hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa mga kaluluwang malaya na sa wakas.